Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na sa atin ngayon ay patuloy na bumabati sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Mga minamahal ng mga kapatid at mga kaibigan, ito po isang patuloy na kagalakan na inihahayag sa ating lahat sa pamamagitan ng mga bagay na nasusulat na sa ating pag-awit. Tunay nga mga kapatid na ito ay kinikilala ng ating Panginoong Diyos sa kanyang banal na looban. Sapagkat yamang ang natatala ang ating isinasagawa, ito ang dalisay, ito ang tunay na pagtataas ng dakilang pagpupuri sa ating Panginoong Diyos na lumalang sa ating lahat. At sa ating pagpupuri, tiniyak sa atin ng Panginoon na ito ay dalisay sapagkat tinutukoy sa mga bagay na nasusulat na ang ating pagpupuri ay may kinauukulan at ito ay magbubuhat sa bayan na itinayo ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid at mga kaibigan, gaya ng nasusulat, magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Sayon. Ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kaniyang mga gawa. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya tayo nagagalak na ipahayag ang gawa ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, na siya'y namatay para sa ating kasalanan at muling nabuhay upang igawad sa atin ang katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kahit patuloy natin itaas ang dakilang pagpupuri, pagluwalhati at pagpapasalamat. Oh thank you God, oh thank you Lord. Ipahayag natin may buong kagalakan mga kapatid. Oh thank you God, oh thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Purihin ng Panginoong Diyos sa isang Diyos na tunay na ating nakilala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Itaas natin ang dakilang pagpupuri at pagpapasalamat. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God.
Christ, our Lord. Patuloy po natin ikagalak na ipahayag ang pangalan ng bayan ng ating Diyos. Sa banal na bayang hirang, awitin natin mga minamahal. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Patuloy tayo mga kapatid na dumalangin sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama na puspos ng pag-ibig, tunay nga Panginoon na itinatas namin sa iyo ang dakilang pagpupuri, pagsamba at pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang lutuan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat tinuruan mo ang aming puso at ang aming mga pag-isip na maipaglingkod ito sa iyong banal na kahagian upang ang lahat ng mga bagay na nasusulat ay aming maipahayag sapagkat sa pamamagitan nito, Panginoon, ay nalulugod ka sa iyong banal na lutuan. Amen. Napakadalisay ng iyong mga lingkod na ginagamit mong dalisay na kasangkapan kung kaya't ang iyong bayan ay tunay na nagagalak na umawit ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Amen. Kaya't patuloy namin idinadaing sa iyo, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na ginagamit mo upang saysayin ang iyong katwiran, ito'y marinig na ng aming mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan, upang kung papaano namin tinanggap ang kapayapaan ay magkagayon din sa lahat ng mga tao na nagsisihanap ng iyong banal na katwiran. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na lukluban, magbuhat noon, ngayon, at magpasawalang hanggan sa ngalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos, ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Napakadakilang araw po ang ipinaabot naming pagbati sa lahat ng mga tao na nangalat sa buong sanlibutan. Ang layunin po ng Panginoon Diyos ay masusumpukan natin sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31. So, ang nakalagay po doon, ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Maliwanag po ba sa lahat ng mga iniimbitahan na mga makikiisa na sa paniniwalang espiritual sa buong mundo? Amen. Ang layunin niya, ipangaral yung katwiran niya at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Lahat po ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng ating tagapagligtas ang ipapahayag ko sa inyo na pakikinggan natin at paniniwalaan natin upang makatiyak na tayo sa pag-iintay natin na kung siya dumating, meron tayong kinilala at pinaniwalaan na hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa atin na mga nagdiriwang ng araw ng Sabat. Sang-ayon po ba tayo, mga kapatid at kaibigan, sa buong sanlibutan? Amen. Kaya tayo nagdiriwang, kaya tayo nagpupulong, may pinagpupulungan tayo.
May hula na nangyari na paniniwalaan po tayo sa ating mga bahay-bahay. Naunawaan po natin yung layunin niya sa ating bawat isa na ang nangangasiwa ng dalisay at namamahala sa dalisay na relihiyon na itinayo niya, na inihanda niya na walang dugis at kapintasan, ay yung ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Dahil siya yung manunubos natin eh. Tinubos niya tayo sa ilalim ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Book of Galatians chapter 4 verse 3 and 4. Pakibasa po natin para tumibay, tumatag, sumagana yung paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. So nakapaloob doon sa layunin, ano? Nakapaloob sa layunin ng ating tagapagligtas yung natinig natin ay pinapangaral sa social media na ang nangangasiwa sa mga iniimbitahan na mga kalalakihan at kababaihang mga iglesia sa mga bahay-bahay iminumulan tayo sa kaalaman at unawa at karunungan na paniniwalaan natin na sa pamamagitan ni Kristo Jesus natin ibabata yung pagkilala, yung paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Tao rin akong katulad nyo, na doon ko ibinabata yung paniniwala ko sa ating tagapamahala na pinaglilingkuran natin yung namamahala sa atin. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. So isa na lang yung pag-asang nalalabis sa ating lahat. Sa pangalan ni Kristo Jesus natin, ilalagak yung ating paniniwala, yung ating pananalig upang bilang tao na nasa laman, kumahayag man siya sa alapaap sa pagparito niya kung tanungin man tayo may maisasagot tayo na bilang tinawag at pinili niya, hinirang niya sa sanlibutan na maging kanyang mga alagad, kanyang mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, meron po tayong maisasagot. Nung tawagin at piliin tayo, nakilala natin yung tumawag sa atin na espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya saksi tayo at nagpapatotoo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. May maisasagot tayo ito sa puro natin na may ginawa tayong lahat Pinaniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na ipinangaral ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga nalalamig tagapagmana ng buhay na walang hanggan, sa mga itinakdang tagapagmana. Amen po ba? Amen. So napakalinaw na binibigyan na tayo ng idea o basihan kung saan natin ilalagak ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa yung ating paniniwala upang tayo magkaroon na ng katiyakan, ng kasiguraduhan sa pag-iintay at pagbabantay na kung paparito na yung ating tagapagligtas, may babalikan ng mga tagapagmana ng kanyang pangako. May umaalala nung kanyang kamatayan sa krus at yung kanyang muling pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Sa atin po inihanda ang pagkain espiritual na tutuparin at aalalahanin natin, gugunitain po natin yan. Kaya anywhere, everywhere, saan man tayo naroroon, sumasa atin yung ating tagapagligtas dahil tayo yung pinili niya at ninasa niya na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man, mananahan sa puso natin yung katwiran. Yan po yung iniuukit sa puso ng bawat iglesia na tinatawag at pinipili niya. Isinusulat niya sa isip yung katwiran ng patotoo. Lumalabas na sa labi natin, hayag na sa buong mundo yung pag-ibig niya. May patotoo yung paniniwala natin. Hindi nawawalay sa labi natin. Amen po ba? Amen. Anywhere, everywhere, kahit saan tayo naroon, kasama-sama natin siya. Dahil yung katwiran ng patotoo iniukit sa puso at isinulat sa isip natin, hayag sa labi natin, hindi nawawalay sa labi natin. So, matuwid na may relasyon tayong lahat. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Matuwid na automatic na isinilang tayo sa paniniwalang espiritual.
automatic na nagdiriwang tayo mga lahi tayo ng ating tagapagligtas dahil siya yung namamahala sa atin. Siya yung tagapangasiwa natin. Siya yung dakilang guro natin. Siya yung author natin. Siya yung dakilang ministro natin na nag-alay ng buhay sa lahat ng mga iglesia na naligaw at naalipin ng sumpa ng aral na sanlibutan. Amen po ba? Amen. So inaalis na tayo sa walang kabuluhan, lakat ng paniniwala na sanlibutan Naramdaman po ba natin na binibigyan na tayo ng katiyakan sa panahon ng kawakasan sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Marami na pong nangyayari, na unexpected na hindi natin inaasahan. At talagang ang pandemya ay umikot na sa buong sanlibutan. So kinatatakutan na ng lahat ng mga tao yan. At nakaambapag isang malaking panganib ng digmaan. Kaya isa na lang ang talagang paggagalingan ng buhay na pag-asa na sa bawat katulad kong nasa pisikal na kalagayan buong tapang nating paniwalaan yung hula ng mga banal na propeta na ipinahayag ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na yung katwiran ng patotoo ang nagpapatibay at nagpapatatag ng ating paniniwala. Yan po yung mag-ahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan din yung katwiran ng patotoo ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom. Kaya everywhere, malaya tayong malalakbay. Mga refugees lang tayo dito sa mundo. Mga estranghero lang tayo sa mundo. Nakikipaglaban tayo sa walang kabuluhang aral at paniniwala ng sanlibutan. So maliwanag na po ba sa atin yung pagiging conquerors natin? Amen. Yung pagiging mandirigma natin sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Pinauunawa sa atin yung paniniwalaan natin upang magkaroon tayo ng relasyon bawat isa. Talagang natupad na rin ang hula ni Propeta Daniel na lumitaw na ang maraming karumal-dumal at kasuklam-suklam at mga sinungaling sa panahon ng kawakasan. Listen carefully, people of Zion nationwide, worldwide. Ang may pandinig ay makinig, unawain po natin mabuti. Hindi po madaling maligtas sa panahon ng kawakasan. Maninindigan tayo. Kaya tayo tinawag na manlalakbay, wala tayong pupuntahang mga kuta dito upang paglingkuran natin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Papaglilingkuran natin siya dahil may ginawa siyang walang hanggang karakter, walang hanggang kasaysayan na doon natin ilalagay yung ating paniniwala na mga saksi tayo sa pagkabuhay ng magbuli. Amen po ba? Amen. Babasahin ko po itong Ephesians chapter 3, verse 10 and 11. Unawain po natin at pakikuha natin yung mga Bible natin sa ating mga tahanan. Subaybayan nyo kami. Ilagat na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na meron tayong sinusubaybayang hula na mga nagdiriwang ng araw ng Sabat na mga bagong nilalang at lahi ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahi dahil tayo ay tinatawag na upang maging tapat na mga alipin upang Ephesians chapter 3 verse 10 and 11 upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Bulay-bulayin po natin upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Manggagaling pala sa iglesia ang pagpapakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ng kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ano ang pangalan ng iglesia na doon ipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos? Ano po ang pangalan ng iglesia pag ipakikilala yung kapuspusan ng karunungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas? May pangalan po yung iglesia na diyan ipakikilala yung kapuspusan ng karunungan ng Panginoon Diyos.
Babanggitin ko sa inyo yung aklat ng Awit 102 verse 16. Ito po, nakarelated to sa Ephesians chapter 3 verse 10. Ano po nakalagay ito sa Awit 102 verse 16? Sapagkat itinayo ng Panginoon ng Sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Nagpakita pala sa mga itinakdang tagapagmana yung kanyang kaluwalhatian. May nangyari pong hula, tatandaan natin, ipinako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ang mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa ikatlong araw, nahayag po ang Espiritu sa laman, binuhay siyang maguli. Di po ba yan ang kapuspusan ng karunungan ng Panginoon Diyos na ipinakikilala sa iglesia? Na ang pangalan ng iglesia na ipinakikilala yung kapuspusan ng karunungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus Iglesia ng banal na bundok ng Sayon ang ipinaghanda ng tahanan sa langit, na nakatala ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon sa langit, na ang tagapamahala ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na ipinako sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami, na wala na siyang itinatangi sa atin ngayon, kaya walang diskriminasyon ang pag-ibig niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo, dahil ayaw niyang mapahamak ang mga tao sa darating na panganib sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. So ito po yung kapuspusan ng karunungan ng Panginoon Diyos. Masusumpungan natin sa pangalan ni Kristo Jesus na ating paglalagakan ng paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. So iisa lang po ang iglesia na panggagalingan ng kahayagan ng kapuspusan ng karunungan ng Panginoon Diyos na itinala na sa langit. Iglesia ng banal na bundok ng Sayon ang ipinaganda ng tahanan sa langit. In Book of Isaiah chapter 4 verse 5, at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon. O dito rin sa banal na bundok ng Sayon, ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. In Book of Joel chapter 2 verse 1, in Book of Joel chapter 2 verse 32, diyan din tatawag sa pangalan ni Jesucristo ang lahat ng mga kasumpong at yaong lamang mga nalalabing tagapagmana ng buhay na walang hanggan. So klaro na sa atin, mga kapatid at kaibigan, kung saan ipinakilala ang kapuspusan ng karunungan ng Panginoon Diyos at kung saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, na ang hatid ay kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At lahat ng tatawag sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas at tagapamagitan sa banal na bundok tayo na Sayon pinapupunta. Wala na siyang diskriminasyon sa imbitasyon. Ito na po yung huling hapunan. Ito na yung kasalang magaganap. Ito na rin yung preparasyon ng maluwalhating iglesia na ang nagtayo sa ating lahat yung ating tagapagligtas at siya rin ang namamahala sa atin bilang mga iglesia. Amen po ba? Amen. Hindi natin siya nakikita kailanman, pero nauunawaan na natin yung tipan na paniniwalaan natin sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Siya yung ministro natin Siya yung author natin. Siya gumawa ng tipan na inaalala natin sa panahon ng kawakasan. At iginawa tayo ng patotoo na paniniwalaan na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, maliwanag po ba sa lahat ng mga listeners ng Panginoong Jesucristo, sa lahat ng mga followers, sa lahat ng mga participant, ng mga partakers na nangalan sa silangan, kanluran, timog at tilaga, hinipa na po ang trumpeta na nagagaling sa banal na bundok ng Sayon. Ang hatid ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Wala pong bayad dito. Pakikuha natin yung mga Bible natin at paki-upload natin sa ating gadget yung Bible natin, and then i-write natin ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, kung paano tinatawag na tayo, pinauunawaan na sa atin, siya din ang magpapatotoo dito sa kanyang banal na kasulatan. Ito yung kalooban niya. Amen po ba? Amen. Tayo yung maluwalhating iglesia na tinalian sa langit.
at lahat ng mga kaangin na saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, yung katwiran po ang nakatali sa bawat puso't pag-iisip natin, iisa. Yung katwiran pinaniwalaan nating lahat na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. So, nakuha na natin yung Ephesians chapter 3, verse 10 and 11. Ayon sa panukalang walang hanggan, tignan niyo po, ayon sa panukalang walang hanggan, wala nang limitasyon ito, na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin, na sa Kanya mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamamagitan ng ating paniniwala sa Kanya. So, nakuha na po natin yung panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Siya yung namamahala sa atin hindi natin nakikita. Pero kasama natin dahil siya yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinaniwalaan natin at namamahala sa atin ngayon sa paniniwalang espiritual. Siya din ang nagsilang sa atin sa paniniwalang espiritual. Siya rin ang tumawag sa atin upang tayo yung makapamuhay tayo ng lahi ng ating tagapagligtas sa paniniwalang espiritual. So, maliwanag na po ba sa atin, mga kapatid at mga kaibigan? Amen. Yan po yung pinagtitibay sa ating pare-parehas Yung hula ng mga banal na propeta na sinusubaybayan natin. Kaya napakadakila nitong araw ng Sabat na pagsiselebrasyon natin bawat isa. Siya ang nagpapasagana ng paniniwala natin bawat isa. Dahil siya ang author ng mga author at ministro ng mga ministro at guro ng mga guro ng paniniwalang espiritual nating lahat ngayon sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Sinabi niya sa atin bawat isa na kung siya papariton at mahayag siya sa langit, sinabi niya na hindi tayo mapapahiyang lahat. Dahil kung ano ang kanyang larawan, gayon din ang magiging larawan nating lahat. Meron po bang magpapatunay? Roma chapter 8 verse 29. Pakisundan niyo po kami, pakisubaybayan niyo kami. Colossus chapter 3. Pakibasa na po natin yung Colossus chapter 3 verse 1, verse 2, verse 3, verse 4. Sinabi po niya yan sa mga tinatawag na maniniwala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sinabi niya sa atin lahat yan para mapanatag tayo sa paghihintay at pagbabantay natin. Amen po ba? Upang yung takot na nangyayari sa mundong ito palitan niya ng kapayapaan, Palitan niya ng pag-asa, ng kagalakan. Hindi takot ang ibinibigay niyang biyaya sa atin na naghihintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito. So kung dumating man siya, meron tayong masasabi na, Panginoon, tinawag niyo po kami. Iningatan po namin yung patotoo na hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatatag ng mga banal na apostol na pinaniwalaan namin na saksi kami sa pagkabuhay mong maguli, na iniukit sa puso at isinulat sa isip namin, na nahayag sa labi namin yung pinaniwalaan namin hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa atin na mga nalalaping tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Pinatitibay niya, pinasasagana niya nga yung paniniwala natin upang makatyak tayo na sa tuloy niyang pagparito tayo yung mga katiwala niya na iningatan natin yung pinaniwalaan natin na hula ng mga banal na propeta na nahayag sa buong mundo na binuhay siya maguli ng kanyang amen. Amen po ba? Amen. So nakagagala na sa bawat magiging kaanib ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayo na siya rin naman ang nagbigay ng pangalan sa ating lahat, bagamat marami sangkap ng kanyang katawan na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Siya po ang nagbigay ng pangalan sa ating lahat, bagamat tayo ay sangkap ng kanyang katawan, sangkap ng kanyang templo, sangkap ng kanyang sambahayan, sangkap ng kanyang bukirin, sangkap ng kanyang gusali. Tayo matibay at matatag na kaharian niya na itinayo niya sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Na ang puno ng sambahayan, yung ating tagapagligtas in Hebrews chapter 3 verse 6.
Pakisubaybayan niyo po kami, pakibasa natin upang sumagana sa puso't isip natin yung paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sinabi niya kung saan siya naroon, doon tayong lahat eh. Kaya sinabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makararating, kundi sa pamamagitan niya. Walang makararating kagad sa Ama. Dahil siya ang isinugo na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maliwanag po ba na namamahala sa mga iglesia na nangalan sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga yung tunay na ministro na tumawag sa atin at pumili at humirang sa atin na makikilala natin yung kanyang pagka-Diyos na Espiritu, yung ating tagapagligtas, walang laman, walang mga buto. Nagpakita po siya sa mga banal na alagad Kaya pinahayo niya yung mga banal na alagad at ipinangaral sa buong Asia Minor itong mabuting balita ng kaligtasan. So ito yung napakadakilang opportunity natin na pinapangaral natin yung kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao nationwide, worldwide, na ang layunin niya ang Diyos ay pag-ibig. Wala siyang itinatangi. Hindi pinagtatalunan ng pag-ibig. Amen po ba? Amen. Hindi pinagtatalunan ng pag-ibig. Dahil ang hatid dito ay kaligtasan at kapayapaan ng ating mga kaluluwa. Sa paghihintay natin, binibigyan niya tayo ng kapayapaan. Kaya po hindi pinagdidiskusyonan ng banal na kasulatan. Amen po ba? Ang Diyos ay pag-ibig. Naghahatid siya ng kapayapaan at kabutihan at kagandahang loob sa bawat individual na iglesia na naligaw sa panahon ng kawakasan. Kaya ginigising niya na tayo sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. So babasahin ko sa inyo yun, John chapter 20, verse 31. Unawain po natin mabuti upang kung maunawaan na natin maging tapat na tayo sa pangako ng ating tagapagligtas. Dahil wala namang kakayahan ng mga tao para ingatan tayo sa mundo at wala rin kakayahan ng tao para iligtas tayo sa mundo. Kundi sa pangalan lang ni Kristo Jesus, masusumpungan ang kaligtasan ng marami. Amen po ba? Amen. Sa paniniwalang espiritual. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. So marami pang mga tanda na ginawa ang Panginoong Jesucristo sa mga banal na alagad na hindi nasulat sa aklat na ito. Amen po ba? Amen. Ngunit ang mga ito ay nakasulat upang kayo'y magsipaniwala na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong paniniwala ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Amen. Maliwanag po ba? Maraming ginawa ang Panginoong Jesucristo na mga tanda na hindi nasulat. Kaya gumawa siya at ipinakita niya yung kapangyarihan niya doon sa may mga sakit at karamdaman na inborn, na ipinakita niya yung kanyang kapangyarihan na gumaling po. Amen. Yan yung mga tanda na ipinakikita niya noong panahon after 2,000 years ago sa panahon ng mga banal na apostol, upang ipakita niya na walang imposible sa kapangyarihan niya na siya yung isinugo at tagapamahala sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang mga ito ay nakasulat upang kayo'y magsipaniwala na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at inyong paniwalaan at sa inyong paniniwala ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Tignan nyo, isa lang yung panggagalingan ng buhay na walang hanggan. Kaya siya gumawa ng mga tanda at kababalagan, para talagang masatisfied tayo na walang imposible sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Upang tayo ay magsipaniwala na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at inyong paniwalaan ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Sa pangalan ni Jesucristo lang natin tatanggapin ang everlasting life. Kaya ang offer niya sa lahat ng mga tao so love the world that He gave only begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Gayun na lamang ang pagsinta ng Panginoon Diyos sa buong sanlibutan. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa atin ay sumampalataya, huwag nang mapahama,
kundi magkaroon na ng buhay na walang hanggan. Ayaw niya mapahamak ang mga tao eh. Dahil may darating na kakilakilapot at nakasisintak at nakakatakot na panganib. Ito palang pandemya, oh. Talagang grabe na ang nagiging takot ng mga tao sa buong mundo. Simple pa lang po yan. Simple pa lang po yan, mga kapatid at kaibigan. So, yan ay isang babala sa lahat ng mga tinatawag, iniimbitahan sa gawain ng ministeryo ng banal na bundok ng Zion. Talagang siya lang ang nagtakda ng araw ng Sabat na mangingili na tayo, mamamahinga na tayo, tatalikuran na natin yung walang kabuluhang paniniwala at lakad ng sanlibutan, kundi babatay na natin yung paniniwala natin sa ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus, na sa Kanya lang natin masusumpungan ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Paniniwalaan natin na siya Espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo at nagpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Are you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? Amen. Ang mga God servant, yung mga chosen people of God in the name of Jesus in the resurrection, may mga espiritu ng katapatan. Hindi po tayo pwedeng dayain pa na dating nadaya na. Amen po ba? Dahil may mga relasyon na tayong lahat, meron na tayong mga tatak ng binhi ng patotoo na nakaukit sa puso at nakasulat sa isip natin. Lumalabas na sa labi natin yung binhi ng patotoo, saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Nangyari po yan, hindi po kayang salansangin ng sino mang nangangaral yan. Nangyari po yan. Yung pong mga chosen people of God in the name of Jesus in the resurrection, pag sinabing merong relasyon, may patotoong pinaniniwalaan na hula ng mga banal na propeta, na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Kaya po, gumawa siya ng maraming kababalaghan na hindi nasulat sa aklat ng buhay at ambilin sa atin. Ngunit ang mga ito ay nakasulat upang kayo magsipaniwala na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong paniniwala ay magkaroon kayo ng buhay sa Kanyang pangalan. So napakaliwanag, ano po, ng paniniwalaan natin na individual tayo eh. Ang nagpapasagana ng paniniwala natin eh, yung namamahala sa atin, na tumubo sa atin sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Naunawaan po natin, siya ang nagdidikta sa puso natin at siya rin ang nagtanim ng katwiran ng binhi ng patotoo sa puso't isip natin, na lumalabas sa labi natin yung katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin. So nakarelated tayo sa sinasabi nung kanyang mga alagad na pinaniniwalaan natin sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Walang dagdag, walang bawas. Dahil may hula tayo na sinubaybayan at meron tayong patotoo na pinaniniwalaan. Amen po ba? Nasulat pong lahat itong nangyaring paniniwalaan natin. So napakaklaro na pinagliliwanag na gaya ng sikat ng araw sa katanghalian tapat ang katwiran ng patotoo na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tayo po ang ikinomvert niya na kaharian. Tayo ang pinamamahalaanan niya ngayon, bagamat hindi natin siya nakikita. Dahil siya nasa langit na, pero babalik siya at paparito dahil may babalikan siya na mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. May babalikan siya na dalisay at maluwalhating relihiyon na siya rin ang nagtayo at siya rin ang naghanda na walang dumis at kapintasan o kulunod ba. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na sa mga makakarinig eh, talagang meron tayong buhay na pag-asa at may katiyakan at kasiguraduhan tayo na paglalagakan natin ng paniniwala
na ang ipinapahayag po yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na ipinapahayag ko naman sa buong mundo ang pag-ibig niya na paniniwalaan natin na individual na iglesia, na sa ganun niya tayo pinisan, sa ganun niya tayo tinipon. Amen po ba? Amen. Nakilala natin yung tunay na ministro natin na paglilikuran. Yung tunay na ministro natin, siya tumatawag at pumipili sa atin. Yung tunay na guro natin na nag-alay ng buhay sa iyo at sa akin, siya yung tumatawag sa atin na nadidinig na natin ngayon. Siya yung tunay na author natin. Amen po ba? Amen. Hindi po tao yung author natin. Espiritu po yung author natin. Amen. Dahil nahayag in the third day yung kanyang larawan. Kaya lahat ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako, merong patotoong pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Dahil siya ang nagtatag ng kanyang kaharian at siya rin ang nagtayo ng kanyang maluwalhating iglesia na inihanda niya na sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapaanib na. Pinauunawa na sa ating yung katotohanan na gaya ng sikat ng araw sa katanghalian tapat. Kaya obserbahan natin pagka may araw na namamasdan na natin ang lahat ng mga nilikha niya. Na sa pamamagitan din ng salita niya nilikha ang mga puno, ang bundok, ang langit, ang bituin, ang araw, ang lupa. Nilikha niya yan sa pamamagitan ng kanyang salita. At sa pamamagitan din ng kanyang salita, ililigtas niya tayo at nilikha din niya tayo taong bago. Amen po ba? Amen. So lumikha na siya ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng kanyang katwiran. At tayo ang bagong langit niya at bagong lupa niya na tinatahanan ng kanyang katwiran, na pinaniniwalaan natin yung katwiran ng patutuo ng ating tagapagligtas na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba, mga Amen. kapatid at kaibigan? So naka-related sa atin yung sinasabing bagong langit at bagong lupa dahil lumalang na siya ng katulad niya na walang dungis at kapintasan sa panahon ng kawakasan na babalikan niya. Amen po ba? Amen. Kasi yung ating tagapagligtas, espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto eh. So magiging katulad niya tayo sa muli niyang pagparito. Basahin nga po natin yung Roma chapter 8 verse 29 para masatisfy tayong lalo. Amen po ba? Amen. 8:29, sapagkat yaong nga ng una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng kanyang larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ang linaw po nito sa mga iniimbitahan na wala na siyang discrimination, wala siyang itinatangi any religion. Any religion, iniimbitahan niya na. Pinaalis na tayo dyan sa pagkakaalipin ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Sapagkat siya ang mga nanguna pa ay kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Wow, nakagagalak. Amen po ba? Naunawaan natin yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Itinalaga na tayo na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ano panganay yung ano larawan ng panganay? Espiritu, amen po ba? Amen. Nahayag siya in the third day eh. Nakita nga siya ng mga banal na apostol eh. Pinatunayan niya sa mga banal na apostol eh. Pinahihipo niya pa yung butas ng kanyang kamay eh. Namangha yung mga banal na apostol eh. Nang hinakot yung mga banal na apostol, ano sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila? Huwag kayong manghinakot, ako nga rin ito. Ako'y espiritu, walang laman, walang mga buto. Nagsasalita, ano ho? Nagsasalita sa mga banal na apostol. Nagising yung mga banal na apostol at namulat silang lahat doon sa sinabi ng Panginoong Jesucristo na madalas silang pupunta sa Jerusalem. Na siya'y papako sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami sa ikatlong araw, bubuhayin siyang maguli. Naalala ng mga banal na apostol yung sinasabi niya madalas sa mga banal na alagad.
Kaya napag-unawa ng mga banal na alagad ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Kaya inutusan silang ipangaral sa lahat ng bansa, bayan at wika ang mabuting balita ng kaligtasan. Sinabi ng mga banal na apostol, kaming lahat ay saksi sa pagkabuhay niya maguli. In Book of Acts chapter 2 verse 32. Yan po yung mga pagpapatunay at pagpapatibay doon sa mga iniimbitahan na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Nagre-rema sa puso natin yung katuwiran ng patotoo. Pinatitibay na, pinatatatag na sa puso't isip natin, yung napapakinggan natin, na paniniwalaan natin, na saksi na tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas upang sa muli niyang pagparito, kumahayag siya sa langit na espiritu sa isang kisap mata, mawawala yung may kabulukan at mapapalitan ng walang kabulukan yung mga tagapagmana na nag-iintay ng kanyang pangako sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. So tayo yung itinakda niyang maluwalhating iglesia na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na nakatala na sa langit ang pagpupulong natin dito sa sanlibutan. Siya ang makapangyarihan Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, ang nagtitipon sa atin sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol, na katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Nakukuha po natin, maunawaan natin doon sa mga iniimbitahan, sa mga panauhin, sa mga itinakdang tagapagmana, na siya lang ang may kapangyarihan na pumisan sa kanyang bayan. Amen po ba? Amen. Naramdaman nyo kung gaano katuwid yung kanyang kapangyarihan, na binibigyan tayo ng katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay natin, na yung buong isang linggo sa atin no? Ang laki buong isang linggo. Ito, 2 hours lang ito, yung pagbubulay-bulay natin. Pero napakalinamnam. May lasa. Ang lasa nito, may katiyakan tayo sa paglalakbay natin na kung dumating man siya, may maisasagot tayo sa pagparito niya. Dahil iningatan natin yung kanyang tipan na pinaniwalaan, na saksi tayo nagpapatotoo na binuhay siya maguli in the third day. Pinaniwalaan natin dahil tayo yung tinawag bawat isa. Nananahan sa puso't isip natin yung katuwiran ng patotoo. May iniintay tayo na kumahayag siya, magiging katulad niya tayo. Amen po ba? Sinabi na yan siya ang pangunahing panganay na ang larawan ng Diyos na di nakikita. Pinakilala ng bugtong na anak yung larawan ng kanyang ama, at pinatunayan ng kanyang ama ang larawan ng kanyang anak na espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang panganay ng nilalang, kaya tayo naging bunga. Hitik na hitik tayo sa pag-asa, sa paniniwala. Inaasam-asam natin na kung siya ay paparito na, tayo yung mga katiwala niya na naghihintay at nagbabantay, na ang pinagkatiwala sa atin yung hula ng mga banal na propeta na pinaniwalaan natin, na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Natularan natin yung paniniwala ng mga banal na apostol na inihatid sa atin yung katwiran ng patotoo na pamumuhay natin at paniniwalaan natin. Yan po yung sandata na ipinagkaloob sa bawat iglesia na naglalakbay dito sa sanlibutan. Yan yung baluti, yan yung armor of God, yan yung kumpletong kalasag, na meron tayong karunungan, may breastplate tayo, may panangga tayo sa suligi ng walang kabuluhang aral na sanlibutan. Meron tayong tabak na magkabilay talim. Yan yung salita ng Panginoon Diyos na pinaniwalaan natin, na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Nakabigkis tayo ng katwiran ng patotoo. Iisa ng lahat yung ating doktrina na paniniwalaan. Ang gumawa ng doktrina yung ating tagapagligtas upang tayo may halimbawang tutularan at paniniwalaan. At nakapangyapak na tayo ng Ebanghelyo. Ipinamumuhay na natin yung katwiran ng patotoo. Complete armor of God na tayo. Amen po ba? Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, mahirap makipagpaligsahan ng digmaang espiritual kung wala sa atin ang kumpletong baluti
na ibinigay sa atin ng ating tagapagligtas. Meron pong patotoo yung mga mandirigma na nakikibaka sa panahon ng kawakasan. At siya din ang nagtakda nito. Amen po ba? Amen. Kaya siya ang panganay na nilalang, tayo naman ang bunga, na kung ano yung larawan ng panganay, gayon din ang magiging larawan ng mga bunga. Nakuha niyo yung bunga, siya nagbunga. Nakukuha po natin yung talinghaga, Amen. yung hiwaga, yung panganay ang nilalang niya na walang dumis at kapintasan, na tayo naman ang naging bunga niya sa paniniwalang espiritual na iahatid tayo sa kaligtasan. So, nakagagalak na pinatitibay sa ating paniniwala na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Na kung mahayag yung panganay na nilalang mahayag din yung mga kapatid na naglilingkod doon sa panganay, na saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas, kaya siya panganay. Nakuha natin yung, naunawaan natin yung malalim na hiwaga na isinugo ng Panginoon Diyos yung buktong na anak upang ipakilala niya ang larawan ng kanyang pagka-Diyos sa kanyang buktong na anak. Kaya lahat nung gumaganap na kumpleto sa baluti ng katuwiran ng patotoo mayroong pinaniniwalaan sa pag-iintay na kung mahayag yung panganay na nilalang mahayag na rin yung mga kapatid niya na nagbabantay at nag-iintay sa muli niyang pagparito na sa isang kisap mata magiging katulad tayo ng panganay na nilalang niya. Are you believe in the name of Jesus in the resurrection? Amen. Amen. So nakagagalak po na sa panahon ng kawakasan talagang ito po, walang dagdag, walang bawas, ano po, wala pong bayad dito. So ang imbitasyon sa atin lahat ang Diyos ay pag-ibig, ipangaral yung katwiran. At itinuturo ang lahat ng mga bagay na naukol sa Panginoong Jesucristo. Yan po yung layunin ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Ang hatid ay kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Na kung bumalik ang ating tagapagligtas sa Sayon, meron tayong pag-asang lahat. Amen po ba? Amen. Tignan nyo, balansyado, pag tinimbang tayo sa paniniwalang espiritual, sakto tayong lahat dahil may hula tayong sinubaybayan, meron tayong testimony ng mga banal na apostol na pinaniwalaan. Pag tinimbang tayo sa paniniwalang espiritual, sakto tayo sa timbang, sakto tayo sa aral na pinaniniwalaan. Saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya magmuli. Amen po ba? So, naramdaman natin na walang kaipokrituhan yung inilatag na tipan na paniniwalaan natin na bilang mga saksi nagpapatotoo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Naramdaman nyo na walang kaipokrituhan, malinis, matuwid, purong pagkain, yung inihanda sa atin na nakabubusog ng ating kaluluwa. At talaga binibigyan na tayo ng buhay na pag-asa sa pag-iintay na bilang mga strangers sa mundo rito, sa mundong ito na naglalakbay. Siya po ang may kapangyarihang maghanda sa maluwalhating iglesia. At siya rin ang makapangyarihang tunay at isang Diyos na namamahala sa atin ngayon sa panahon ng kawakasan. Naramdaman po ba natin na hindi natin siya nakikita, ni yung kasaysayan, hindi natin nakita yung hula ng mga banal na propeta? Nararamdaman ba natin na yung presensya ng kapangyarihan, ng pag-ibig niya sa ating lahat nararamdaman natin na buhay yung pag-asa na sinabi niya na hindi tayo mapapahiya sa muli niyang pagparito. Ito pa'y karagdagan, magpapatibay sa atin sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Roma chapter 9 Verse 33, gaya ng nasusulat, narito, inilagay ko sa Sayon ang isang batong katitisuran at batong pambuwal at ang naniniwala sa kanya'y hindi mapapahiya. Ito po, ang tibay po nito na magpapapatatag sa atin. Roma chapter 10, verse 9, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at naniwala ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, maliligtas tayong lahat. Amen. Confirm po ito.
Kumpirmado po ito. Si Apostol Pablo, ministro sa kahintilan, ang pinagpakitaan ng patotoo. Kaya po kumpirmado itong pinagkakaloob sa atin na pinagtitibay sa atin sa paniniwalang espiritual. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung hindi binuhay na magmuli ng Diyos Ama yung bugtong na anak, ano ang kabuluhan ng pangangaral nila sa kahintilan? Naunawaan po natin. Amen. Kaya nagpapasalamat si Apostol Pablo sa Panginoon Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo na binuhay na magmuli. Meron siyang napakadakilang opportunity na ipinahayag sa kahintilan. Ano ang kabuluhan ng pangangaral nila kung hindi binuhay na magmuli? Ano rin ang kabuluhan ng mga namatay na mga iglesia sa nakalipas na mahabang panahon? Kung hindi binuhay na magmuli, hindi na sila bubuhay magmuli kung hindi nangyari yung pagkabuhay na magmuli. Nakuha natin, amen po ba? Amen. So salamat sa Panginoon Diyos. Purihin ang Panginoon Diyos, Ama ng Panginoong Jesucristo sa pagkabuhay na magmuli. May pag-asa yung mga kapatid natin na mahinga na. Dahil dumating na sila doon sa itinakdang kapalaran nila. Na kung mahayag na yung ating tagapagligtas, babaang na yung mga kapatid natin, mga saksi sa pagkabuhay ng magmuli. At tayo mga nakatayo mababago sa isang kisap mata. Yung may kabulukan mapapalitan ng walang kabulukan. Napakadakila po dahil wala na tayong pangalawang kamatayan pang darating sa buhay natin Amen po ba? Amen. Nakukuha niyo yung pangalawang kamatayan. Kung mamatay tayo sa laman, may pangalawang pagdurusa pa. Amen po ba? Wala na, pinutol na sa atin ang sumpa sa pagkakaalipin ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Wala ng pangalawang kamatayan pa sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Dahil siya ang nagtatatak ng binhi ng patutuo sa bawat individual na iglesia na nakakarinig ng kanyang tinig na nanggagaling sa iglesia ng banal na bundok ng Zion. Hindi po tao, hindi sa pag-iisip ng tao, sa pag-iisip ng Panginoon Diyos na kay Kristo rin naman. Kaya ano sabi sa Pilipos, magsikuha rin naman kayo ng karunungan na kay Kristo rin naman. Amen po ba? Dahil ang Panginoong Jesucristo ang nangangasiwa at namamahala sa atin lahat na nangalat ng mga iglesia, ng mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Nangalat tayo sa apat na sulok ng mundong ito, sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Kaya ang pag-ibig niya, so loved the world that He gave only begotten Son. Amen. Unlimited ang pag-ibig ng Panginoon Diyos at hindi pinagtatalunan ng pag-ibig ng Panginoon Diyos. So maliwanag na po sa atin, klaro na. Amen. Kaya pag binasa natin itong Roma chapter 15 verse 4 pinagtitibay tayo sa paniniwala sapagkat Roma chapter 15 verse 4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nakasulat dahil sa ikatututo natin. O di may hula na nagpapatibay na sa ikatututo natin ngayon. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Naunawaan po natin magkaroon tayo ng pag-iisip at iisang paniwala na kay Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Amen. Kaya kung tayo pinagtitibay ng hula ng mga banal na propeta sa paniniwalang espiritual na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, pagkaisa tayo ng pananampalatayang lahat na saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. Ipanalangin natin yung namamahala ng Republika ng Pilipinas, ang ating Presidente Rodrigo Duterte. Yung mga leader ng kabinete, yung mga senador, kongresista, gobernador, city mayors, barangay captains. Ipanalangin natin yung leader ng ating bansa dahil talagang napakahirap ng kanilang responsibility sa atin bilang mga mamamayan. Napakaraming matitigas ang ulo kaya nagkakahawa-hawa ang nai-infected ang marami. Amen po ba? Amen. So dito sa
panahon ng kawakasan, naatang sa kanila ang talagang matinding responsibilidad sa Republika ng Pilipinas. Kung magkakaisa tayo ng paniniwala at hilingin natin sa pangalan ni Kristo Jesus na pahinahin na ang salot sa ating bansa upang tayo makapag-move on na, mag-normal na ang pamumuhay natin, may nasa atin din ang ikalalakas, ikauunlad ng ekonomiya ng ating bansa. Amen po ba? Ipanalangin natin yung ating namamahala ng ating Republika ng Pilipinas. Dahil ayaw niya tayong mapahamak eh. Ipanalangin natin yung kanyang pamilya. Bawat pamilya ng kanyang kabinete. Isa lang po ang panggagalingan ng solusyon ng pandemya ng infected na umiikot sa buong sanlibutan. Ang makapangyarihang Diyos na nasa langit at nasa lupa at nasa lahat ng dako na sa pamamagitan ni Kristo Jesus bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli na ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay buhay at puspos ng pag-ibig at pag-asa. Tayo mapapakinggan niya na may dumadalangin na mga saksi sa pagkabuhay na maguli na siya rin ang gagawa ng solusyon sa mga nagaganap na salot sa ating bansa. Amen po ba? Huwag tayong malito, kundi mag-concentrate tayo sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay na tagapagmana ng kanyang pangako. Huwag tayong malito. Ilagak natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa yung ating pananalig at paniniwala. Araw at gabi, idaig natin ang ating bansa, idaig natin ang mga lider ng ating bansa upang sa pamumuno at pamamahala nila, wala man tayong maitulong na pinansyal sa gobyerno, meron tayong bahagi na idadaig natin sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli na idadaig natin ang ating bansa at ang leader ng ating bansa sa kanilang mga pamamahala sa sambayanang Pilipino. Amen po ba? So, alam nyo mga kapatid at mga kaibigan, ang programa ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus ay talagang ito'y isang hamon na hamon na sa ating lahat ito dahil talagang masalimuot na ang panahon ng kawakasan. Huwag na tayong maglaro-laro pa. Talagang i-concentrate na natin ang buong puso, buong lakas at buong pag-iisip at buong kaluluwa yung ating pananalig at paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Nakagagalak po dahil talagang nakakailangan ng panalangin ng buong sambayan ng Pilipino at ang leader ng ating bansa. Talagang ang pagmamalasakit niya sa bansang Pilipinas gusto niya masuportahan ang kahirapan ng sambayan ng Pilipino. So naunawaan na po natin yung paniniwalaan natin bago tayo tumawag sa Panginoon Diyos sa langit. Amen. Na sa pangalan ni Kristo Jesus maging saksing tapat tayo. Meron tayong patotoo na pinaniniwalaan, may relasyon tayo. Makapalang ulap sa langit. Pero inahawi ng Panginoon Diyos ang ulap ng langit kung merong naniniwala sa bugtong na anak na isinubo. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Hinahawi niya ang makapal na ulap at pinakikinggan niya yung mga dumadalangin sa pangalan ni Jesucristo na may mga relasyon. Na humihibik araw at gabi. Dumadaing na araw at gabi. Talagang daman-daman natin ang dumating na kahirapan sa ating bansa. Ako'y naniniwala na kung paano may pagsubok, meron din buhay ng pag-asang nakalaan. May liwanag pa tayong inaasahan na darating sa atin bilang mga namumuhay pa sa laman dito sa ating bansa. Sang-ayon po ba tayo ron, mga kapatid at kaibigan? Amen. Yan po yung may mga malalalim na relasyon na ang makapal na ulap inahawi ng Panginoon Diyos upang panabikan at pakinggan niya yung mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Dahil humihibik na tayo sa matinding hirap. Pero ito yung kapalaran natin na tinitiis natin na sa kabila ng kahirapan, nagagalak tayong ipahayag yung kanyang kabutihan at kagandahan loob sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide, na ang hain niya sa mga tao, ang Diyos ay pag-ibig.
Amen po ba? Amen. So napakalasa. Sa sino mang nakarinig, ang may pandinig ay makinig. Unawain natin mabuti. Napakalasa po nitong ipinapahayag sa social media na paglalagakan na natin ng paniniwala yung ating Panginoong Jesucristo at ang magdaragdag ng paniniwala at pag-asa nating lahat ay yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Siya nagpapasagana ng paniniwala natin, bawat isa. Katulad nyo rin ako na nagsusumikap, nagsasakripisyo sa kabila ng kahirapan. Kaya sabi ko nga kanina sa inyo, walang bayad dito. Nasa atin mga individual na mga iglesia na binibigyan ng relasyon ang talagang pananabik at kauhawan. Amen po ba? Amen. Huwag tayong umasa sa mga haka-haka na napapakinggan natin. Ibatay natin sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katumparan ng hula ng mga banal na propeta sa atin na mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Kaya po nakagagalak na ibahagi ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide. Wala siyang itinatanging mga tao, iniimbitahan na po tayong lahat. Dahil alam naman ng maraming mga relihiyoso na talagang ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. So ito, ibinibigay na sa atin yung unawang espiritual na may pag-asa na tayo sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Babasahin ko po itong 1 Corinthians chapter 15 verse 1, 1 Corinthians chapter 15 verse 1, verse 2, verse 3 and 4. Ngayon pinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na sa inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito, iligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ng salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo magsipanawala ng walang kabuluhan. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya'y nilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So maliwanag po ba yung sulat ni Apostol Pablo sa mga kapatid natin, sa mga taga-Korinto? Ito yung pinapatalastas niya, no? Pinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking pinangaral sa inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinanatilihan, sa pamamagitan naman ito iligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban kung kayo'y magsipaniwala ng walang kabuluhan. So, mawawalan lang po ng kabuluhan kung hindi batay sa hula ng mga banal na propeta ay paniniwalaan natin. Ito ang nagpatotoo na matibay at matatag. Si Apostol Pablo na hinirang ng ministro sa kahintilan. Tutularan natin yung paniniwala ni Apostol Pablo. Amen po ba? Amen. Ang sabi sa verse 3 ng 1 Corinthians chapter 15, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin naman tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Amen. So maliwanag po ba yung tinanggap natin na isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na ipinapahayag ngayon na katulad yung tao na pinaniwalaan ko, yung tinanggap ko kay Apostol Pablo, na lahat ng kasalanan natin ay pinatawad niya, na ipinapo siya sa krus, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami sa ikatlong araw, binuhay na siyang maguli. May katwiran na tayo ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. So, yan yung tinanggap natin na mananatili tayong tapat sa katwiran ng patotoo. Maghihintay na tayo at magbabantay. So, ngayon, napakinggan natin, may magagawa po tayo bilang katulad nyo na manlalakbay, bilang katulad yung tao na nananalig at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, na ginamit ako ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ipahayag ko yung kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao. May magagawa rin po tayo, i-share natin ang iglesia ng banal na bundok na Sion upang lumaganap ito sa lahat ng
salit-saling lahi ng mga banal, lumaganap sa buong mundo, sa lahat ng bansa, bayan at wika, sa buong daigdig. Amen po ba? Amen. O di may nagawa tayo. May nagawa tayong papuri na pinaniwalaan natin sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. So ang liwanag na pinapahayag na kung paano nangaral si Apostol Pablo, tinatunayan niya sa mga taga-Korinto dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1, 2, 3, and 4 na binuhay na maguli. Dahil yan yung katwiran na nakasakbat at baluti ni Apostol Pablo, nakatulad din naman natin yung paniniwala ni Apostol Pablo. Amen po ba? Amen. Kaya sabi po sa 1 John chapter 2 verse 27. Ito po, pakinggan natin mabuti dahil talaga maraming lumitaw na mga nagliligaw sa paniniwala at maraming lumitaw sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa panahon ng kawakasan na talagang sadya tayong nalito. Ang sabi po rito sa sulat niya sa 1 John chapter 2 verse 26, isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. So may darating talaga na nandadaya sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. So sabi niya dito sa sulat niya sa verse 27, at tungkol sa inyo ang mga pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo at hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sinuman, ngunit kung paano kayo tinuruan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paano kayo tinuruan ito ay gayong kayong manahan sa Kanya. At ngayon, pumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Amen. So maliwanag na po ba na meron tayong tinanggap na pahid ng katwiran ng patotoo na tinanggap natin doon sa ating tagapagligtas? Na siya lang ang nagbigay sa atin ng katwiran na yan at siya din ang gumawa ng katwiran. Amen. So, at hindi nasumpukan kasi nung kasi nung inilibing siya hindi binuhay na siyang maguli Amen po ba? Amen. Kaya ang sabi, manahan kayo sa katwiran ng patotoo. Sabi dito sa 1 John chapter 5 verse 9 and 10 and 11. Kung tinanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito ang patotoo tungkol sa kanyang anak. Ang naniniwala sa anak ay may patotoo sa kanya. Ang hindi naniniwala sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ng Diyos, sapagkat hindi naniniwala sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang hindi naniniwala sa patotoo ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang naniniwala sa patotoo na saksi sa pagkabuhay na magmuli ay kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So yan po yung premise na napakaliwanag na talagang may iniintay tayo na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Matutupad sa atin yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma in Book of Roma chapter 8 verse 29, Book of Colossus chapter 3 verse 4. Kaya tayo nagdiriwa, kaya tayo nagtitipon, kaya tayo nagsasaya. Dahil meron tayong iniintay na di malirik na kagalakan na sa pagparito ng ating tagapagligtas kung mahayag siya, magiging katulad niya tayo. Amen po ba? Amen. Kaya nga paniniwala Kaya nag-iintay tayo ng puspos ng pag-asa na sinabi niyang lahat sa atin ngayon yan sa panahon ng kawakasan upang tayo ay aliwin niya. At siya ang nagpapaalala ng lahat ng kanyang mga ginawa. Pinapaalala niya sa atin ng mga iniimbitahan niya sa panahon ng kawakasan. Kaya siya pumili ng sarili niyang bayang pag-aari. Tayo yung pinili niya at hiniram niya na bayan niyang pag-aari na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon na nakatala sa langit. Amen po ba? Amen.
Tayo ang sambahayan niya, kaya niya tayo iginawa ng panukalang espiritual. Tayo naman ang aalala ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Hindi nagagalak yung gawa dahil tayo yung tinawag na umaalala at may ginagawa at naniniwala doon sa ginawa niya. Amen po ba? Amen. Nasaksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Kaya nga faith nag-iintay tayo ng mga bagay na di natin nakikita na mangyayari pa sa atin Amen po ba? Amen. Ngayon, ang paniniwala ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Di ba hindi natin nakikita yung pagparito niya, binibigyan niya tayo ng katiyakan sa pag-iintay natin? Kaya tayo nagtitipon ng araw ng Sabat Ang pundasyon natin ang Diyos ay pag-ibig, mga bagong tao tayo, mga new creatures, sa paniniwalang espiritual ko mga taong bago. Siya lang po ang may kalooban yan upang tayo'y maging new creature sa paniniwalang espiritual. Mga born of God sa paniniwalang espiritual in the name of Jesus in the resurrection. May mga relasyon, saksi sa pagkabuhay na maguli, nagpapatotoo. Lahi ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahi, saksi sa pagkabuhay niya maguli yung kanyang lahi. Amen po ba? Amen. So darako na ako sa pagwakas. Sa Revelation chapter 22 verse 7, ano sabi niya sa mga iniimbitahan niya na naghihintay, sa mga nagbabantay na nagagalang at inaalon niya sa panahon ng kawakasan, at binibigyan niya ng kapanatagan at nakakaunawa na sa mga tanda na nangyayari sa langit at sa lupa. Ano sabi niya sa atin? Na binibigyan tayo ng assurance of faith. At narito ako ay madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng aklat ng hula na ito. Tignan niyo po, unawain natin yung sinasabi ng ating tagapagligtas. At narito ako ay madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Meron pala tayong tutuparing hula ng mga banal na propeta na nakasulat sa aklat na ito. Sinasabi ng tagapagligtas natin na nag-imbita sa ating lahat. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Mapalad ang mga tumutupad at nakakarinig ng hula ng aklat na ito. Mapalad ang tumutupad at bumabasa ng hula ng aklat na ito. Madali na akong paparito. So maraming pong salamat sa lahat ng mga listeners, partakers, participants. Binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat. At binibigyan tayo ng katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay natin na datnan tayo ng mga faithful and wise servant. At inaaliw niya tayo, pinaunawa sa atin ng ating tagapagligtas yung lahat ng sinasabi niya na ipinangaral ng mga banal na apostol sa atin naman ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako na ang pagbati namin sa lahat ng mga kapatid at kaibigan na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Kapayapaan ay sumaating lahat. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Kaya po mga kapatid, patuloy tayong magalak sa ating Panginoong Diyos sapagkat sa atin patuloy na dumadaloy ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang karunungan, ang Espiritu na patuloy na nagbibigay sa atin ng katibayan upang sa ating paglalakbay mga kapatid at mga kaibigan, tayo makakaasa at tunay na tayo umaasa sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya tayo patuloy ng mga galak, magpasalamat at magpuri sa ating Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag nating may kaluguran, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat
dakilang Diyos Ama na ang pangalan ay tunay na kabanal-banalan na lumuluklok sa iyong banal na lublukan sa sangkalangitan, sumaiyo ang dakilang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat patuloy na ang aming puso at mga pag-iisip ay iniaalin mo sa pamamagitan ng mga bagay na nasusulat, na sa pamamagitan nito ay aming napagbubulay-bulayan, aming naalaman at aming nasasaksihan ang iyong kagandahang loob na ginawa mo para sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, na patuloy na saksihan ng mga bagay na nasusulat at ipahayag ito sa buong sanlibutan upang ang kaligtasan ay dumaloy na sa lahat ng mga tao na nagsisihanap ng iyong banal na kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, buong kagalakan kami umawit ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan sapagkat tiniyak mo sa mga bagay na nasusulat na sa pamamagitan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, ikaw ay patuloy na nakatitig sa sanlibutan upang masdan mo ang mga banal na hiniran mo at ginawa mong dakong tahanan magpasaway. Amen. Amen. Salamat, Panginoon, nagagalak kami na patuloy na saysayin ang iyong banal na katwiran sapagkat ito ang kaligtasan, ito ang buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, ang lahat ng aming pagpupuri, pagbuwalhati, pagdakila at pagsamba ay tinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.